Pero, dalawang anghel. Magbisita sila sa isang lugar na mission sila. Umulan. Malakas ang bulong, ulan, yun. Napisilong sila sa bahay. Bahay na mayaman. Ayaw silang papasukin. Sabi natin, usap sila. So, binigay sa kanila yung garahe. Doon sila pinatulog. Doon sa pagtulog, dalawang anghel. May nakita yung matanda namin, may butas. Inayos niya ang butas. Tapos, sabi niya, anong ginagawa ko? Sabi niya, inayos ko ang butas ng kanyang ng bahay niya. Sabi niya, dito ba kayo nilagay sa maraming ipis? Maraming tumutulog. Tapos, tutulungan mo ba yan? Tapos, susumpa mo dapat ito. Yaman-yaman yan, dito tayo tinutulog. Sabi na maintindihan ko rin. Sabi. May reason, may dahilan, kung bakit ko rin. Tapos, nakala sila, next day. Punta naman sila. Doon sila, pinatuloy sila, pinakain sa bahay pulo ng isang magsasama. Kinagabihan. At kinaumagaan. Iyak-iyak yung isang. Bakit? Namatay ang kanilang isa-isa kalabaw. So wala na sila. Sabi ng maliit lang, ay babakal. Bakit mo hinayaan na mamatay ang kalabaw? Ngayon na lang mga buhay nila. Tapos dumaan pa tayo rito, kumain pa tayo. Tapos di mo naman sila tinulungan. Sabi ng maintindihan kung bakit nangyari. May wisdom. Eto, doon. Sabi ko. Doon sa bahay na niya. Bakit ko tinanggal? Bakit ko nilagyan ng sinimento ang butas na kanya? Kasi may pinto doon at ayaw ko makita na. Kaya doon ang bagay. Dito sa mahirap, hinayaan ko na mamatay ang kalabaw, dumaan ang si kamatayan, at ang gusto ni kamatayan ay ang kanilang kaisa-isang anak na 3 anak. Ang sabi ko may kamatayan, kalabaw ang kulit. Kaya sabi namin sa kanya, huwag mo siya ang bagay sa kung ano lang makita. Meron dahilan sa yan lang. Ang complaint sa Diyos, alam ko na yan, pag ganyan ano mo sarado, wala ko na yan. Kaya nostalgia, anong nostalgia? Binabalik mo yung nakaraan. Bago ang piser, mas mabuti pa noon, mga administrasyon, ganito kami, ganito noon, ganito ganyan. Ngayon, iba na yun. Binabalik natin ang nakaraan sa kasalukuyan. O, ano ba? Dinadala natin ang kasalukuyan sa nakaraan. Yan ang gusto. Dapat, ang gawin ay, kaya, govern the days, mas mabuti na ilagay ng nakaraan ko. Dapat, dinadala ang nakaraan sa kasalukuyan para mapaghandaan ang kinabukasan. Mapaghandaan sa kanya. So you treat the past as lessons in life. Para makita mo kasalukuyan, ito na yan. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Pero dito sa kasalukuyan, natuto ka sa nakaraan. Diba? Nakagawin na kasalukuyan ng mother, ang mahal ng pamilya. Bakit? Hindi ako magano sa aking asawa. Hindi ako makakalaman. Bakit ba? Kasi nakita mo sa papa. Hindi ako. So you learn the lesson from the past. Kaya napakahalaga na alang-alang. Pinikwento mo, alang-alang. Dahil pagyan, bunga ng pagmalikin sa buhay, pwede ka ng kasal. Kaya yung mga kinakasal ko, pinasabihan ko ito lagi. Pinapakwento ko sa kanila ang kanilang love story. Maalang-alang ko kaya. Kasi dapat malalaman
yung love story, yung ornament niya, kwento niya, yung Biblia. Kwento niya. Bawat isa, may love story. Hindi kami lang dumampot siya ng babae. Dumampot na lang, kasama kita. Hindi mo, di ba? May kwento yan. May kwento. At yan ang nagpaganda ng buhay. Bakit kayo umantong sa mag-asawa? Bakit parang ipalatong sa justiso kaya namin sa sama? Ay kaya na siya. Kaya mahal mo siya. Pero dahil sa araw-araw na nakakalimot ka, nakikita mo palagi, mali. Hindi mo na nangalala ang pinakasalanan pala ay hindi dahil sa mali, dahil sa mabuti siya. Ay mabuti siya. Yun. Kaya dahil, so yan. Anong kakailanganin sa ating paglalakad? Yan, panalangin. Para maalala, pulot-dulo ng lahat ng Diyos. Let God be God sa buhay natin. Hayaan natin ang Diyos na maging Diyos. Tapos pag-ayun. Ito yung sentro ng ating Mores. Pag-ayun, pagpipigil. Para maalala na ang tunay na kailangan sa buhay ay simple lang. Kung mahilig ka mag-shopping, magpigil ka. Hindi lang yung magpipigil ako, hindi mo makakain na karnegro. Ang hilig mo talaga, hindi mo karne. Ang hilig mo naman talaga, nasigarin. So, hindi mo maalis-alis yan. Yan ang tatargetin mo. Diba? Kasi kaya mo magpigil para sa karne. Sa sigarilyo, hindi. Hindi mo kaya magpigil sa text. Hindi mo kaya magpigil na mag-Quran. Yan ang puto ng kaya yun. Sabi na yun. Yan ang biblical way to humble yourself with God. Bakit? Dahil ang pag-aayun mo, nagpapaalala sa'yo, walang-wala. Pag-gutom ka, di ba? Walang-wala ka. Eh, ang pag-aayun mo. Isa pa, ay, diba? Yung pagpipigil, hindi mo mag-control sa sarili mo. So, kailangan mo talaga ang Diyos. Kasi ang kapangyarihan para sa kanila. Yung pag-aayun mo, sabi, hindi lang lahat ng biyernes sa atin, yan ang ipagkain ng karne. Pero dalawa sa loob ng Quaresma, Ash Wednesday, at saka Good Friday, yan ang pag-aayun mo, fasting. Fasting and abstinence. Ano ba abstinence sa Tagalog? Abstinence. Yun. Fasting, one full meal a day. Ibig sabihin, hindi ka nakakain. One full meal, ibig sabihin, yun yung part na busog ka. Yung iba, pwede kang kumain, pero hindi ka busog. Tingnan mo ng tsokolate, konti biscuit. Pero exempted dyan ng mga buntis. Exempted dyan ng mga so, napakasimple yung talagang tawag sa atin. So, dalawa lang yan. Minimum requirement yan. Sa iba, depende. Dalaga siya. Gusto ko tuwing biyernes, tuwing Martes. It cleanses eh. Pag ikay hindi masyadong kumakain, malilinis din siya. Malilinis din ang isipan mo. Hindi ka nakakatulog kasi pag kumakain ka rin. Tapos kung kumain, tinatamad ka, hindi ka na, nantok ka na. Pag ikay yung luto, hindi ka makakatulog. Lumutulog ka, alam na ka. Yan. Yan ang sabi ni St. Augustine. Your fasting will be fruitful, mamumunga lang ang iyong pag-ayon. Kung ikay magbibigay, magpuprovide sa tao. Walang saysay ang pag-ayon. Kung wala itong natutulungan. Yun ang mundo. Sabi niya, pinapahirapan nyo lang po na. Hindi ko pa ilagay. Pinapahirapan nyo lang ang sarili nyo. Tapos wala na lang tulong sa kapwa na nagbubuti. Kaya, parte ng pag-ayon ay nakadirekta. Nakatungo sa pangatlo. Ang pangatlo, pagkakawa. Sa tripod yan. Hindi pwedeng wala yung isa. Napakahalaga ng pag-ayon. Pananalangin ang pagkakawa. Ito yung kailangan sa paglalakbay. Ito yung kailangan natin isa. Paghahanda para sa Pasko. Hindi na nabasa. Bunga ng paglalakad tayo ng magkilala sa Diyos at kapwa-tao bilang kawawis. Kaya
puso mo ngayon sa ating paglalakbay? Alin sa kakailanganin ko sa paglalakbay ang dapat gawin ko sa ating tatlo na nilagay? Anong relasyon meron ako sa Diyos at sa kapwa-tao ngayon? Wala sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang next, spent walking, 40 days to repent, 40 days wait of David and Solomon, 40 days sanctification, 40 days after resurrection. So, kung iahanulan ko sa sarili ko ang 40 days, yung 40 days na ito, para sa akin, tingnan ko sa sarili ko, kung wala akong pinangalakad ngayon, parang 40 days and 40 days after. Nag-isa ko sa bata. Dalagano ako pinalaki. At ito ngayon, bilang isang lolo na narin ako, lolo, ito na yung 40 days night. Ngayon, ibibigay ko ngayon sa spiritual na pagbubuhay sa natin sa 40 days, 40 night. Ang Panginoon ay hindi ako pinabayaan sa buhay ko. Bakit? Kasi ang mga pagsubok na dumaan sa akin, nandun na lahat. Sinabi rin sa ibang paranya ng Father kanina. Ngayon, nandito na ako sa edad kong ito. No? Sa edad kong ito. Sa 40 days night. Bakit ako ngayon nagsasalita dito sa salita ng Diyos? Dahil tinuruan ako ng Panginoon Diyos na ito ay hinatnan mo. Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ko. Kundi ang Panginoon Diyos. Dahil dito hindi kailangan maging mabait ako, hindi kailangan maging mabait ako, maging salbaya ako, o maging mabuti ako, mapagbigay ko. Kasi iisip na ng Diyos, ikaw ang pinili ko, dahil namabasa mo sa puso mo, paano nalalaman ng puso mo, kung magitan ko. Kaya lahat ng pinili ko, nagpunta sa Panginoon. Ngunit, nasabi nga, meron pa rin akong kaya, pero hindi ako pinababayaan ng Panginoon. So, 40 days and 40 nights, ginagawa ko ngayon, bakit ko nasa dito mo? El Shaddai yan, focus for Christ ako. Born again ako. Hindi ko tinignan yun. Ang tinignan ko dito, yung matutunan ko ng salita. Ngayon, dito sa 40 days, nararasan ko dito, dito ko mag-ibay sa 40 days, 40 nights. Sa 40 days, 40 nights. Bakit? Kasi ang mangyayari ko sa akin, hindi ko alam. Huwag mo mabubuhay pa ngayon, lupukas mo kalawa, at ang lakas na pinagdalawa niya. At ang karunong pinagdalawa sa akin, kaya bakit? Hindi nais na siya kung bakit. Ang 40 days, 40 nights, kasi sa palang mamataya. Yun ang binigay sa akin ng Panginoon. So, mga kapatid sa akin, kalantos sa buhay, ito sa pagliliti ng ginagalawa natin sa bawat isa. Ang 40 days, 40 nights, para sa akin, kaloob sa amin lahat ng Diyos, lalo sa amin, upang makilala natin siya ng lubusan. Muli na Panginoon, muli ng Diyos. Thank you po, Brother Boy Sarpio, ang Focus of Christ. Sino ba po? And then after that, continue na si Father. Isa po po. Meron pa gusto mag-share? Mga sisters, huwag po kayo mag-iyak. Wala na po problem. Okay, sa bumala na. Kakanta po ang... Ngayon, mag-aapon po tayo sa parte sa natin ng Quaresma. Ito yung parte ng Semana Santa. Sa buhay natin, tayo nito ay
listening to the questions of Jesus. Bakit? Dahil tayo, palagi tayo may tanong. Diba? Sa buhay natin may tanong. Father, bakit? Sagot mo nga. Meron nang kapit sa akin parang sabi, Father, pwede mo magtanong. Kailan po bababalik yung asawa ko? Sabi ko sa kanya, hindi ako pareho ako, hindi ako diba? Kailan na babalik yung asawa ko? Hindi ko ba siya kilala? Marami tayong mga katanungan sa buhay, mga maliit na tayo ang napagtanong. At pag sa tuwing tayo may pinagdadaanan hirap sa buhay. Ano pala? Tinatanong natin ang Diyos. Lord, bakit ganyan? Bakit ako ba? Bakit hindi sila? Bakit ako naghihirap? Hindi yung kapitbahay namin ang sugit-sugit. Bakit hindi yung kapitbahay namin ang nagnanakaw? Ako mabait naman ako, bakit ako ang nahuli? Tumuwid ako sa nag-jaywalking ako. Diba? Bakit yan? Minsan, sa buhay, mas mahalaga ang tanong kaysa sa sagot. Tulad ng mga bata, sabi nga ni Pope Francis, nung nagkaroon ng Yolanda sa atin. Tanong ang tanong, bakit? Papatanong ka. Bakit nangyari? Diba dami natin naman ay, ang Pilipinas naman, puno naman tayo ng mananampalataya. Diba, niniwala naman tayo sa Diyos. Dito nga, hindi sila nagsisimba. Pero sila pagsagana. Diba, sila may pera. Tayo nagdurusa tayo. Tayo naman ang nagsisimba. Tayo naman ang nagpapakita sa Panginoon. Natapat tayo. So, bakit mo tayo may pag-yun? Yung mga puno, pero mo, wala naman sila patay. Yun pa yung naparusan. Yun pa yung naparusan. Kasi palagi ng Pilipinas, ang kamatayan ay kalugian sa buhay. Diba? Lugi. Lugi ka, namatay kayo. Kaya kasi si Lugi siya, namatay sa sakit. Diba? So, sa bandang banda, yung mga namatay, actually, mas maswerte kaysa sa akin. Kaya nga wala na isa sa kanila bumabalik at nagsasabi sa akin doon sa kanila. Ganito ang kwento doon. Bakit natin mga sa cemetery tayo? Maliban na yung mga nagkakakal dyan. Sa cemetery, mga nagkakakal, di ba? Mga postiso na mga namatay, yung buhay na. Kasi mahal na eh. Sabi nga nila, mas natakot ka sa buhay kaysa sa patay. Hindi sila nagsasalita. Ibig sabihin, mas panatag yung kanilang lugar kaysa sa akin. Kaya, hindi na natin lugi ang pili natin sa kamatayan. Actually, mas swerte sila. Kaya sila eh. Hindi sila nagdudusa. So anyway, yan. Marami tayong tanong. Sabi nga ni Pope Francis, ang bata, ano na tanong sa magulang? Diba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit sa papa mo dito? Bakit ganyan? Bakit ganito? Ang sagot mo, minsan, hindi naman ito napakita ng bata. Hindi na naman nagtitihan. Ito makasakit ka lang. Halaga doon, makapagtanong siya. At kapatid siya. Yun ang napapilabaan bakit sa mga. Yun ang sabi ng Pope Francis. Kaya sa buhay natin, tayo palagi natatanong sa Diyos. Pero hindi natin napapansin ang Diyos may tanong din sa atin. At yan ay makikita mo sa Ebanghelyo ni San Juan. Maraming katanungan. Pero tatlo lang natin mag-usapan. Isa. Questions are life-changing and thought-provoking. Diba? Ang sagot, humihinto na yan. Pag sinabi mo, Mama, bakit may araw at buwan? Kasi, anak, ganito yun. Umiikot ang mundo sa araw, sa kabila ng buwan. So, kung mayroon buwan, kabila ang araw. Diba? Pero ang tanong ay nagpapakisip sa'yo at nagpapabago. Diba? Bakit may suffering sa mundo? Wala ka rin sa mundo. Diba? There is a yung man na problem ay solusyon. Pero maraming sa buhay ay hindi puro problema. Iba nito
ay circumstantial. That you have to live with it. Diba? For example, ang mga problema ay wala nang solusyon. Pero mga circumstantial, mamumuhay na lang sa inyo. Mag-a-adjust na. For example, mainit sa Pilipinas, di ba? Mainit sa Pilipinas. So, ano gagawin mo? Pupunta ka, kung lalagyan mo ng aircon pa, di ba? Mainit eh. Bakit mainit sa Pilipinas? Ilagyan ng aircon. Pero pag labas mo na daan, ano naman, lalagyan mo rin ng aircon. Di ba? Ano ang posisyon? I-explain na ang Pilipinas ay talagang tropical country. Wala naman ako, di ba? Mainit talaga ang Pilipinas. Magagay ka man ang aircon, mahal ko yun. Ang malagandaan, may pakita mo sa na mainit talaga ang Pilipinas. Kahit saan man siya pumunta, ay kwanto talaga mainit. Makakapunta ka sa mall, wala labas ka rin sa alam. Kapag kayo naman nila ko yun. So ito, ay hindi mo iaanong kung ano yung susulbahan mo sa labas. Diba? So may mga bagay na hindi mo bibigyan ng solusyon. Yan, ganyan sa buhay ng asawa. Hindi mo pwede sabihin yung asawa mo, babalik tayo ko siya. Dahil ganito ang galing niya. You have to be free. Pagdadalas ako, magbabago sa kanya. Diba? May mga bagay sa buhay na hindi mo magiging. Dahil hindi siya sa buhay. Kung problema na yung solusyon. Pero pag may mga bagay na hindi siya masolusyonan kasi hindi naman siya problema. So yun, questions in life are life-changing. Ikaw ang magbabago sa pagtatanong, hindi yung tao sa kanila. Diba? Ikaw ang magbabago ng pag-iisip. Bakit siya ganyan? Bakit ganyan ang galing? Yan, subit-subit niya. Sabihan mo na siya, ganun pa rin. Ganun pa rin ulit-ulit, pa rin. Hindi mo na alam papatayin mo siya. Patayin mo na kita, ganun ba rin? So, ganun nangyayari sa akin. Kasi akala natin, masusolusyonan ang problema. Kasi problema siya, hindi ba? Sa buhay sa ano tawag sa community, sa buhay pa rin. May mga napayo sa buhay. May mga napayo kayo pasakop sa atin. Ayaw sumunod. Maulit-ulit na sinasabihan. Kinukulong na sa bahay. Wala yasan kami. Kung sama-sama na ko, Lord, ay Father, Panginoon, bakit ginawa ko naman lahat? Binigay ko sa kanila lahat at sa sakripisyo ako. Bakit ito pa yung gano'n sa akin? Hindi. Yan mga tanong natin sa buhay. Bakit pala naman ako hindi ka lang kasi mga kapit. Bakit hindi sila magtrabaho? Bakit tayo naman? Pag hindi ka naman magbibigay, maawa kami. Bibigay kami. Maraming bagay na ganyan sa buhay. Hindi mo siya nasasabi ng problema, hindi mo siya magbibigay ng solusyon. Tatanggapin mo siya ng realidad ng buhay. Kasi bibigyan ng solusyon, sira ka lang tayo. Sabi mo, Panginoon, bakit ka namin mahihirap sa mundo? Dapat binibigyan niya ng solusyon. Tingnan mo. Nagkaroon na ng mga henerasyon, nagkaroon bakit? May mahirap namin sa mundo. Kaya, may pwede tayo. Diba? Sa realidad, sa realidad. Hindi mo masasagot basta-basta. Kaya nga, life-changing siya. Hindi mo siya mapabago, ikaw ang mapabago. Kung mapabago ka, hindi ka lugi. Ikaw ba? Diba? Kasi sa mga katanungan sa mga may natutunan. Yan. Kaya si Jesus ay maraming tanong sa atin. Sa gospel niya siya, makikita natin. The first words of Jesus were in the form of a question. What is? Yan, una-una sa Banghelyo sa Juan. Nakita siya ng mga apostoles. Nakita niya apostolisyon. Si Andres at si Juan. Sabi niya sa
Sabi ni San Marcos, behold, the Lamb of God. Tapos, lumapit sila kay Jesus. Nagkakasulatan sa Jesus. Sabi niya, Rama, saan ka na? Tapos yan sabi niya, what is ano nga? Ano nga ba yung maraming tanong na. Simple tanong lang sa tatlong words sa iyo, pero malaki. Ano na nahanap sa buhay? Hindi mo siya basta-basta sabihin. Sunod, natanong ni Jesus dun sa tao, hindi makapasok ang paralitiko sa pool of Siloé. Hindi siya makapasok siya. Ang naunahan siya, kasi sabi nila, dun sa swimming pool na yun, pag lumabas na yung tubig, yung taong nandyan, at tumador, pumasok sa tubig, gagawin. So siya, naunahan siya kasi diretso. Dumaan si Jesus, tinanong siya, gusto mo ba ako? Mapapaisip ka tayo. Dahil na, siguro siya. Yan. Yan ang mga nalaman ni Jesus. Do you also want to be? Anong kwento rin? Gusto nyo rin mag-umalis? Yung mga apostol kasi sa salita si Jesus sa mga tao, hindi na matanggap na siya lang na Diyos kasi sa kanila sa mga Hudyo, ang Diyos walang anak. Wala naman siya asawa. Paano siya nag-anak? Hindi naman siya nag-buntis. Pero wala ang Diyos. So, iskandalo para sa kanila, may anak ng Diyos. Tapos siya pa, si Jesus, kilala nila, karpintero, doon sa bahay nila. Siguro naghihintay ng ulam doon. Sa kapit-bahay. Nalaro na yan sa kami-tabi. Tapos ito na yun, nasalita siya. Hindi niya natanggap. So yung mga apostoles at saka mga siya, punta ko na ulit na. Sabi ko, kaya pala ako kami sa mga disipulos ni Jesus. Kasi lahat ko pala nakababit eh. Lahat na sila lahat. Mula nasa rin. Pupunta yung sila yun. Lahat na lang kami, nakakit ang bulo. Kaya tanong nga, you also want to be hindi matanggap ang kanyang salita. So sabi niya, kayo rin ba aalis? Iiwan nyo rin ba? Ano sabi ni Pedro? Lord, to whom shall we go? Saan anong pupunta? We have the words of the everlasting. Kaya stick sila, hindi mo muli umalis sila. Mamaya sa Jesus. Bumalik na lang sila, pag-ibalik sila sa kanila. Ang tabi sila. Yan. Tapos, do you really know me? Yan ang Evangelio last Wednesday. Wednesday, Thursday. Salita siya, sabi ng mga tao. Ito ba kaya ang Mesiyas? Pero ang Mesiyas, hindi dapat natin kailangan kung saan siya nanggaling. Wala nakakaalam. Samantala ito, alam natin na nalasabi niya. So hindi siya Mesiyas. So sabi ni Jesus, talaga ba kilala niyo ako? Alam niyo kung nalasabi? So nasa rin alam niya. Ito talaga, sa pinedyo niya. Hindi niya natin. Pangalawa, yung sinasabi niya. Pinanggalingan ay hindi yung pinanggalingan. Pero ako kilala ko siya dahil ako nanggaling sa kanya at ang misyon ko. So ang pagkilala niya sa Diyos ay dahil sa kanyang katapangan sa misyon. Magsunod. At dahil siya, tapos what is it you're looking? Ano ang inyong inaalam? Ito yung katanungan ay hindi yan natin ipagkayo ng pasyon. So sabihan niya sa atin yan. Nung huliin na nila si Jesus sa Gethsemane, ano sabi niya? Ano ang inyong inaalam? Sino ang inyong inaalam? So ito yung katanungan. Yan. Ito yung marinig natin sa website. Do you realize what I have done for you? Nare-realize niyo ba kung ano ang ginawa ko para sa iyo? Ano sitwasyon? Babasa ko.
Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. So while at supper, he rose, took off his outer garments, he took a towel, and tied it around his waist. Then he poured water into the basin, and began to wash the disciples' feet, and dry them with a towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, Master, are you going to wash my feet? Jesus answered him, What I am doing, you do not understand now, but you will understand later. Peter said to him, You will never wash my feet. Jesus answered him, Unless I wash you, you will have no inheritance with me. So when he had washed their feet, put his garments back on, and reclined at table again, he said to them, Do you realize what I have done for you? Naintindihan niyo ba yung ginawa niyo sa akin? Napakahalaga niya. Bakit? Ginawa niyo ito, it seems to him that we really understand the discipleship and service. Kung hindi mo huhugasan ang paa mo, hindi ka bahagi. Sabihin, ang pagsisilbi ko ay dahil bahagi kita. Kawais ka. Diba? Kaya kapwa ka, tawag ka. Kamukha mo siya, bahagi mo siya. Kaya nagsisilbi. Sabi ka na Mother Teresa doon sa isang reporter. Sabi reporter sa akin, ako Mother Teresa, yung ginagawa ko, ay bigyan ako ng isang milyon, hindi ko hugasan ang mga kutong ngayon. Tsaka mga kamatay, dumis, hindi ko gagawin yan. Sabi ni Mother Teresa sa akin, sabi niya, kahit ako na, bigyan mo ako ng isang milyon, hindi ko ginagawa ko. Pero ginagawa ko dahil nakikita ko si Jesus sa kanya. Bahagi mo siya. Kaya binibigyan mo siya. Diba yun? Nakikita mo yan sa lahat. Kakainin niya na lang, ibigay mo pa sa akin. Kasi bahagi mo siya. Hindi mo matatakin. Yan ang punto ni Jesus. Hindi kita magkakasa, hindi kita pagsisipin, hindi ka bahagi. Watching of the food, ang pagbugas na pa, magiging sa website nila. Napakalaga ko lang. Ay pag-welcome sa Christ, pagpasok mo, dahil sila yung nasa tanas sa chinelas. Amen, no? So pagpasok ng guest, uugasan mo na yung pakanya. Kaya dun sa mga Muslim, hanggang kaya punta ka sa Middle East, yung siya, marinig. Kasi yung paano naglalagay nila sa sink, ay sink na yung nabago. Hinahanggat nila siya na magbuhugas. Pero yung sahil, hindi nila yung maghugasan. Kapag labas na ng tumutik yun, kasi hindi ba ako. So dahil nga nila so yun. So gesture, yung hugasan, pagpasok ka sa bahay, yung hugasan. Pero dito, yan, ang teacher, ang naghuhugas ng paa, yung mga slave, naghuhugas ng paa. Pero dito, iniba ni Jesus. Siya, na binulong siya ng huhugas ng paa. Yan, Christian service is a traditional welcome. So, pag-welcome siya. Pagpakatlo, nakakapagtataka na ginawa ni Jesus na pag-huhugas ay hindi sa simula. Sa gila. Yan, details. Bakit may details? Dapat before supper. Yan. Dinitali. Makita nito sa Ebanghelyo. Dinitali. Tumayo si Jesus sa ulo. Kumuha ng palagana. Bakit dinitali ng wine? Bakit dinitali? Kumuha ng palagana. Yumuko. Nagayag na ang towel at naglumas na.
pagsisindi sa kapwa ay detalye. Hindi siya, ito na pera, ikaw na bahala. Diba? Pero tayo, ano nga, sige, ito na pera. Ang pagsisindi ay hindi ganyan. Nakadetalye siya. Diba? Kaya pagdating ng mister mo sa bahay, kaya mo chinelas, gusto kayo ng pupo, mamasahin mo. Wala na hindi nagagawa. Wala na rin sabihin, wala na tayo magsusundi. Ano mo? May konsensya siya. Napakalaga ng detalye sa pagsisindi. Nakikita niya, bakit kayo nag-alala sa pagsisindi? Bulakan dyan. Diba, bumayan na? Mga ganyan. Bakit? Hindi yan dahil nagpapabongga sa kasimbahan. Nag-represent yan ng pagmamahal. Diba? Napakalaga. Kaya si Jesus, doon sa Ebanghelyo, dinitali mo ganiwan kung paano ang pagsisindi. At ang punto din dyan, na bawat detalye na ginagawa natin sa buhay, mahalaga. Hindi lang yung dahil ikaw ang commentator, ikaw ang lector, ikaw lang mahalaga. Hindi, kahit nag-meeting, kahit nag-alis ka rito, mahalaga ng detalye sa buhay. Sa bawat organisasyon, bawat detalye, mahalaga. Mahalaga na nagsiset up na sound system. Hindi mahalaga ang speaker na. Ang mahalaga na hindi mangyayari ito kung wala nang kanya. Walang speaker, walang nag-open, walang kagala sa pinagina. Walang ganito, ang detalye. Mahalaga ang detalye. Kaya napahalaga ang detalye. Si Pope Francis nakikita sa detalye. Nakikita na rin yung mga tao. May detalye, kaya nakakita na ng mga bata na detalye na niya. Kaya na bakit kasi nakikita nila. Sabi na, ang professor, nagtatrabaho sa bata. Pag magpipili na ng discipline, noon, may tatlo yan. Ay pipili ang 1, 2, 3. 1, 2, 3 na yan. Iba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si Pope Francis, kasi magsimula sa 1, sa 6 siya nagsisimula. Pinipili yan sa baba. Nagpapakot yan. Di ba? Nakakalitaan kasi minsan yung huli, yung mga nasa mga. Ewan tayo sa December, pinagalitan niya lang yung mga bossing, yung mga tabi ng mga senyor sa Curia. Pero doon sa mga empleyado, yung mga janitor, yung sa matama, yung spy na siya, ito yun, nakakalitaan kasi yung mga kalitaan. Si Jesus, manigil sa lugar. Nagsimula siya sa paa. Mayroon kasi special na paa. May bilis pa naman. Doon wala. Pero, yun sa lugar na siya. Foot washing. Dapat before Sabbath. Si Jesus, hindi sa kalagyan. Bakit? Tumayo siya. Tumayo. Ibig sabihin, aalis ka ayaw. Ibig sabihin, walang fixed time sa pagsisindi. Kaya doon sa simbolo, tumayo siya sa upuan. Diba sabi kayo, pero ako mga na pag kumain, ang Spanish na kanya, may mga parang na pag kumain, hindi mo pwede istorbo. Kapag nakaupo na sila, hindi sila, pero professor sa seminaryo, pag kumakain siya, hindi siya talaga mag-invite sa iyo. Diba tayo masasabi sa akin? Kaya kaya. Hindi siya talaga mag-invite. Ko, baka doon ng training nila, sabi niya, pag umupo ka sa kaya na kumakain, yung pagkain na nararapat para sa iyo. Yung dyan, kung gusto nilang kumain sila. Pero hindi yung, kaya dito sa akin. Ewan mo ba eh? Ibang prinsipyo. Pero hindi yan, si Jesus, tumayo siya. Sa panahon na Jesus, kainan nila, parang Japanese. Parang, atau na drive-in, nakainuyan. Hindi na siya paalam. Tapos,
opisyal kayo bisita, kayo mga bossing, nakaganon sila nakareply. Kaya na nakareply dito sa kanya si San Juan, Jan the Beloved, di ba? Yung Jan the Beloved dito, si Pedro dito sa kanila. Para sa letter, kasi si Pedro, nagtanong siya ay nagagay San Juan, itanong, kasi sabi ni Jesus, isa sa inyo magkakagulo sa akin. So nagtanong, malayo yung sa tayo, si Pedro, si San Juan na nakakain dito. So, ayun sa letter, dito siguro sa bahay. Kasi naman nakareply siya sa bahay. Basta ganyan, hindi ko lang matandaan. So nagtanong siya, si San Juan nagtanong kay Jesus. Kung gano'n ang posisyon niya, ibig sabihin sa kabila. Kasi mabilis o malapit, binigay ni Jesus ang tinapay. Diba? Nung natin na tinapay, binigay niya kay Judas. At ang sabi niya, magpadali ka, gawin mo ang nararapat na gusto mo gawin. Ibig sabihin, malapit si Judas sa kanya. Nasa kabila siya ni Jesus. At ang posisyon na yan, ayon sa interpretation nila, yung posisyon na yan, kung ikaw ang head, kung ikaw ang host, ang posisyon na yan, na binigyan at tinapay, yan ang taong pinakamalawin sa iyo. So, gano'n ang turing ni Jesus kay Judas. To the very last, hanggang sa huli, nakisuyo si Jesus sa puso ni Judas. Pero ang sabi, pero sarado na ang puso ni Judas. And it was dark. Madilim. Yun ang kanila. Sarado na. Wala nang liwanag na pumasok. So yan ang punto nila. So, ang pagsisilbi ang punto ni Jesus. Ang pagsisilbi ay walang panahon kinikilan. As long as may pangangailangan magsilbi tayo. Sunod, hindi natin also that is also the time to serve. Ang panahon, tumayo siya. Ang panahon na kung saan ka komportable sa buhay, yun yung panahon na magsilbi ka namin sa kapwa. Kasi tumayo si Jesus at alis ang tayo sa iyo. So kung saan sa talagang komportable, hindi ka na dapat alis, komportable ka na. So yun pala ay nakakailangan na magsilbi. The higher you go in the ladder of success, the lower you should go in the ladder of service. Wala namang taas. Doon umabot mo sa buhay, hindi ka lalim ang pagsisilbi sa tao. Ayan, ang pangalawa. Ito naman, very sad. Ito very sad. Why do you strive? Ano ang kwento? When Jesus had said this, habang siya lang kay Herodes, nasa paligid ng mga saserdote sa mataas na korte, sa Sanhedrin. When Jesus had said this, one of the temple guards standing there struck Jesus and said, "Is this the way you answer the high priest?" Ito ba kayo? Pagod sa mataas na saserdote. Jesus answered him, "If I have spoken wrongly, tell everyone here what it is. But if I have spoken rightly, why do you strive?" Kung ako'y nagsalita ng mali, sabihin sa lahat kung ano na. Pero kung ako'y nagsalita ng tama, bakit mo ako sinaktan? Why do you strive? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo ako sinasaktan? Tayo pala tayo tatanong sa Panginoon, Lord, bakit mo ako kinakahirapan? Ngayon na ang Diyos ay tanong sa akin. Bakit mo ako sinaktan? Tayo lang mo kinakahirapan. Si Jesus may tanong sa akin. Kaya, kung may problema tayo, Lord, bakit mo? Bakit mo ako binabayaan? Pero greater question is, we strive the Lord, but why
We strike you, Lord, but why do you never strike us back? Sinasaktan natin ang Diyos. Pero bakit hindi siya lumaban? Why do you strike? May ginawa pa ng Diyos na masama sa atin. Bakit natin siya sinasaktan at pahanggan? Pero kahit sinasaktan natin siya, hindi siya sumasaktan. Hindi siya lumaban. Dahil sa mahal niya. One time ay nasa lugar sa Mexico, may crucifix doon na nakikita natin, nalimutan ko ng pangalan. Nuestro Señor, bakit sa natin yung crucifix na ito? Dahil, one time, may isang parasyahan, isang parisyon, ang galit na galit sa parish priest. Nainis sila, nainis siya sa parish priest. Pero isang puno, nilagyan niya na, sprayan niya ito na, perfume, diba sa biyari sa pinahali na, sprayan niya ng perfume na may laso, ang krus. Pinahiran ito ng laso para pagpabalik ng mga parish priest nila. Ano nangyari? Diyan sa umalik yung parish priest sa krus. Ano nangyari sa krus? Nag-bend si Jesus na twist ng kanyang katawan at tumulong ang krus sa katawan. Ano yung sabihin? Kinuha niya ang puso. Kinain ni Jesus ang puso. Doon ang itim ang puso. At ang twist ang katawan. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maligtasyon pa. Inago niya ang matinding kasalanan ng parokyan. Inago niya ang hindi ng galing ng tao ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Magpahanggang marami siyang sinasalita sa buhay. Kaya yan ang natapunan sa atin. Pilit na ako sinasalita. Why do you strike? Ano nagawa mo sa iyo? Yan isang kinakatayan ng every isang salmo sa Teresan. Bakit mo ako sinasabi? Oh my God, why do you hurt me? Kasi bibigay ko sa mga pero ito pa rin ang pag-isa. Napakalimutan na natin. Napakalimutan na hindi ko sasabi. Kaya araw-araw ito pala ang pamores mo. Magandang tanong natin sa mga. Ano mga pagkakataon? Nasa kanan ng Diyos. At ang dapat natin doon. Para malusan ang sakit. Mananadaman ng Diyos. Magpapagod. Dahil sa nagagawa ng mundo. Maraming nag-insist na kanilang lumaki. Maraming hindi na nag-insist na ba? Maraming nag-aapoy. Maraming mga nagawa sa mundo. Parang walang Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na mag-deserve na ganitong binigay ko sa inyo itong araw. 24 oras bawat araw. Wala ka na. Isang oras lang sa loob. Ay, Diyos tayo. Tatlo ang Kristiyansa. At pangatlo ay katanungan sa Kristo. Do you have? Yan ang katanungan ni Jesus. After the nakita niya ng isda sila. Tapos nakita ni Jesus, nakita ng mga apostol si Jesus. Ito yung kwento niya.
sabi ng mga apostles, mag-isda tayo, tapos nag-isda sila, pinagala si Jesus. Sa dalalasing, ay, una, sa daan, tapos sabi sa kanya ni Jesus, you throw your nets, yalis mo yung ano, sa kabilang side ng mga buha. Marami siya ng buha. At nakilala na is the Lord. So yun. Tapos sa gilid, meron na naka-grill ng mga isda. Sabi ni Jesus, mag-almusal sila. Ito yun. Kay Pedro. Simon, son of John, do you love me more than others? Yes, Lord. He answered, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Tatlong beses siya inulit. Bakit tatlong beses inulit ni Jesus? Upang magbago. Ang tatlong beses din pagdinay ni Pedro sa Panginoon. So ang Diyos, kinalimutan niya ang kasalanan ni Pedro ay pinatawag niya ang kasalanan niya. Hindi niya nakalimutan. Ganito. Hindi niya dapat kalimutan para hindi mahuli. Sabi na, to forgive and to forget. Diba? Actually, Christianity is to forgive and not to forget. Bakit? Para hindi mahuli sa buhay. Ang ganun magkakasala. So ganyan. Ginawa niya. Tatlong beses niya si Pedro. Kaya na-offend si Pedro. Kung hindi niya lang ni Pedro, mas na-offend ang Diyos. Mas na-offend si Jesus. Hindi naman namin. Tatlong beses na dininay ang Panginoon. Wala man sinuman sa kanya ang Diyos. Wala man na sinuman si Jesus sa kanya. Ay, ikaw, dininay mo. Pinunta ng Jesus na, mahal mo ba? Mas mahigit. At ang ganda ng kwento niya, sa Ebanghelyo, gamit lang Griego, ang Greek, ang pagsusulat niya sa Greek. Ang unang tanong, ang ginamit sa Greek, may nagpapasa ng ibig. Philos, or love na eros na love na panaguma. Yan. Ang sunod ay Philos, love na friendship. At ang pangatlo, agape, love ng Diyos. Unconditional love. So, ang unang tanong, do you love me? Sagot ni Pedro, yung pinakababaw. Tapos, tanong ulit si Jesus, ang ginamit na verb dyan ay ang pangalawa, Philos si Pedro, ay agapan na lang ang tanong ni Jesus. Ang sagot ni Pedro, yung una, yung mababa. Pangalawa, agapan pa rin. Ang sagot ni Pedro, umakyat siya. Philos sabihin ay, yes, I love you, Lord, with the love of friendship. Pangatlong tanong, hindi na Jesus hinintay pagpapakita sa kanya. Lagi na lang bumaba siya para makalayan sila sa Panginoon. Napakaganda. So, ang pag-ibig ng Diyos, hinihingay mataas. Pero alam niya, hindi naman natin. Pero, mahalaga pa rin na pilit natin abutin siya. Pilit natin abutin yung pag-ibig. Pero lang, kaya wala siyang kondisyon. Mahal ni Baka. Yan ang tanong niya. Do you love me more than this? Higit pa sa iba. Mahal ni Baka. Higit pa. Sa iba dyan. Higit pa sa ibang pag-ibig. Mamahal mo sa iba. Like the mission. Kung may magmamahal mo sa dapat matabayan, ito yung mission. Ito yung mission. Our service should be the measurement of how much we love God. Sa pagsisilbihan sa pagkakas, ang laging pag-ibig mo sa Diyos. Kaya ba katibigyan ang aking pagsisilbihan? Ibig
Jesus is asking, do you love me more than this? Kapag tayo yung tanong ni Jesus, mahal mo ba ako? Higit pa. Hindi na mahal mo ako. Higit pa. Kaya mo ba ako higit pa? Kaya mo ba higitan ang pagsisisi sa Kanya? Kaya mo ba higitan ang pagsisisi sa Kanya? Kaya mo ba higitan ang pagsisisi sa iyong amo na masungit at murin? Ito yung motivasyon na ito si Jesus na makikita sa akin. May last part na sana ko na bigay ng balance na kasi wala program. Maraming salamat. Sabi ni Jesus, kanta. Maraming salamat sa